Ayan, mega love shoutout. Isang magandang araw po sa ating lahat. So dito ay makikireaction na rin po tayo. At dahil marami na rin na nag-reaction, so sabay lang tayo. Ito ay yung patungkol po kay Beyonce na alam kong ito ay ginamitan ng AI. Inedit yung picture na may nagkikiss. So, kumbaga parang nabababoy sa madaling salita ang picture ni Beyonce. Ang aking gagamitin na video clip, ito kay Kuya Jens, fake photo. Ang kanyang thumbnail, larawan ng isang kalingap angel, binastos na inedit pa. Larawan ng isang kalingap angel, binastos na inedit pa, fake photo. Yan. So dito ay hindi naman lingid sa inyong kaalaman at siguro ay nakita na po ninyo sa ibang mga reactor na nag-reaction. So ayun na, at ipakikita ko na lang din, hindi ko na ilalagay dyan sa screen. At talagang, ito na lang po, yan. Si Beyonce po, yan. Inedit yung kanyang picture na may nagkikiss sa kanya. Ito, dito, paparinig tayo. Ano ba ang saloobin ng mga tao nagmamahal kay Beyonce? Siyempre, nandyan, nung nag-aalala, naawa kasi ginagawan ng ganitong picture na may humahalik. So, medyo hindi naman talaga maganda. At ito na nga si Jens ay isa din sa kumbaga, nag-aalala din. Ito, no? So ngayong araw mga kalingap, samahan niyo po ako, panoorin po natin ang buo itong video na ito mga kalingap upang matulungan pwede niyo po suportahan si Kuya Jens. Ano po? Po natin ang isa sa mga kalingap angel, ang isa sa mga beneficiary po ni Kalingap Rob na meron na naman pong pagsubok na dumaan o dumadating po. Yon! Isang kalingap angel na meron na namang pagsubok or meron na naman pong bagong isang problema na ang picture po ay ini-edit. So hindi ito maganda para kay Beyonce dahil wala namang katotohanan, wala naman po nagkikiss sa kanya sa totoong buhay. So doon sa picture sa video na yon ay nagkikiss, sa picture ay nagkikiss. So para kay Beyonce at para sa lahat na nagmamahal kay Beyonce, talagang hindi po maganda para sa kanila. Ano po? Ito. Kanyang buhay ngayon mga kalingap dahil nga po sa social media, ang isa sa mga kalingap angel, ang isa sa mga beneficiary po ni Kalingap Rob na meron na naman pong pagsubok na dumaan o dumadating po sa kanyang buhay ngayon mga kalingap dahil nga po sa social media ay meron na naman po mga tao mga kalingap ang gumagawa ng mga issue. May gumagawa ng mga issue, may gumagawa ng mga picture. Ito alam niyo sa totoo lang nawala na ng privacy. Ito na lang si Beyonce. Yung picture niya binabawi na. Ito, bakit kaya? So, yun ang pinakamasaklap dito. Nababago yung picture. Kung sino man yung gumagawa nun. At paninira, mga kalingap. At dito nga mga kalingap ay hindi na po ito biro dahil unang-una po mga kalingap, yung pictures na kumakalat po ngayon sa social media ay isang edited photo. Oo, isang edited photo. So, ginamitan siya ng AI. Ito na nga yun, guys. Na ito ay post ng EDC Nation a donation. And then ni-share sa Yung Car 18 sa makasalanang Facebook group. At ang sabi dito, paki-remove po ang post na yan. So yun, sabi. Ayan, sa group ng Yung Car 18, please, wag maging aware po kayo sa pag-accept sa page nyo. Huwag kayo accept ng mga post o reels na nakakasama sa mga kalingap angels. Tingnan nyo po maigi, magiging epekto nito sa mga bata katulad nito. Ayan. Yung picture ni Beyonce, sana bago nyo i-accept, tingnan po muna kung makaka-apekto ba sa bata o hindi. Please po, paki-remove po ang post na yan sa page nyo. Ayun. So dito, ayan na nga po, ini-edit, may nagkikiss. So balikan natin si Kuya Jens, no? Ayan. Inedit lang po mga kalingap, na gawa-gawa lang ng kusino mga kalingap. Inedit talaga yon, ginamitan ng AI, yung application ng AI. So doon, kaya pagalawin picture ng isang, halimbawa, isang magandang babae, tapos may isang pulubi, kaya pagalawin yun na nagli-lips to lips. Kung ano pa man na, buti nga, ewan ko, kung meron pang mga AI na application na ganyan na magkapatong, hindi, medyo high-tech na ang mga, ngayon mga application na nadadownload. Kahit may bayad yon, pero yung iba talagang sumusubok, makapanira lang. Kahit may bayad, nag-download ng ganong application, may bayad, so susubok sila talaga kahit magbayad sila, basta lang makapagawa sila ng mga video na ganito nga may naghahalikan. So, ito na, tuloy. At ang pangalawa mga kalingap, ang maselan po dito, minor de edad po. Ayun! So binaboy na, binastos na, or hindi na nirespeto yung privacy or yung pagiging minor ni Beyonce. Minor de edad, tapos ganun nga ginagawa, tuloy. Nawan niya ng edited photo po mga kalingap. Pasensya na guys kung play stop.
kagaya ng lagi ko sinasabi, nag-iingat po ang inyong lingkod, baka po tayo ay strike sa audio. Mahirap po, mahirap. Pag tayo na-strike sa audio, baka ma-take down po ang channel ko. Isang Kalingap Angel, isang minor de edad, isang babae, ginawan po ng edited photo, kumbaga po ay sinisiraan po sa social media. Kaya sobrang sensitibo po at seryoso po itong usapan po natin ngayon. At ngayon po, alamin po natin mga Kalingap, dito po sa pag-search po natin sa internet, kung ano nga ba yung mga pwedeng maparusa o iparusa sa gumawa nito. At ano yung walang sino pwedeng gumamit ng ating larawan kung ito ay hindi sila pinahihintulutan. Doon po ay merong batas na paglabag. At ang sino man pong gagamit ng larawan na walang pahintulot, maaari pong managot. Unang-una, maaari na din pong makulong, bukod sa kulong magbabayad pa. Yan po ay nasa batas. Ano po? So dito, ayun na nga ang isang problema. Sabihin na natin binababoy yung picture. Nandun malas may kahalikan or hinahalikan. AI, nagagawa yan sa mga AI na application. May bayad yon. No? So, minor si Beyonce, yun nga yung sinasabi dito ni Kuya Jen. So, ano ba ang dapat? Pero sabi ko nga nasa social media tayo, ay hindi, sa dami kasi ng mga basher, may mga galit, lalo pat ngayon ay may mga grupo ng mga sponsor na parang nagkakarirahan, nagpapagalingan, nagpapaiskaran. May mga manok-manok, so may mga galit-galit. Ang napapagbuntunan dito, si Beyonce. Sa ayaw at sa gusto man natin, pero yun nga po, wala mang ginagawang masama si Beyonce, pero kapag ang isang bashers ay may galit kung kanino man, ay natatabakan ng sisi ang isang leading lady, no, sa love team, or isang Kalingap Angels, pinagbubuntunan ng galit ng mga kung sino mang mga basher na yan, no. Tuloy muna tayo, ano ba dapat gawin pala sa mga ganito? Siyempre may paglabag sa batas yun, sabi ko nga, walang sino man pwedeng gumamit ng larawan kung ito ay walang pahintulot. Pero, kung ikaw ay social media influencer or hindi ka pribadong tao at ikaw ay lumalabas sa social media, pwede mang gamitin pang thumbnail, pero kung maganda naman po ang caption, hindi po ito magdudulot ng kasiraan. Ano po? Pwede po. Kung maganda naman at pabor naman kay Beyonce yun, maganda, okay, no problem. Pero kung ikaw ay sabihin na natin ginawa ng isang picture, inedit yung picture at ito ay magdudulot ng pagpapahiya at kasiraan, doon po ay pasok po doon yung batas, yung privacy law. Pwede gamitin kung maganda. Yan, nag-glitch yung cellphone ko guys, para akong robot. Kung maganda naman ang caption, pero kung kasiraan naman, ay talaga hindi po pwede. Talagang aalmahan at pwede pa po magsampa ng kaso ang sino mang po may-ari ng larawan na ginamitan ng hindi kaaya-aya, na inedit at ginawang meron ka lips to lips. Ano po? Ano ba dapat gawin? Tuloy. Ari may epekto po nito sa biktima. So, tapos, ito mga Kalingap, in general po ito mga Kalingap, itong idea, mapapasa po natin dito para magkaroon din po tayo ng kaalaman, tayong mga... So ngayon, pwede nyo pa ipagpatuloy, ayan, nag-ano yung cellphone ko, pwede nyo po ipagpatuloy na panoorin doon kay Kuya Jens. At dito nga, ito lang ating pinagbasihan na, ayun nga, na-alarma din sila. Patungkol dito sa picture na kumakalat, so before pa, para sa inyong kaalaman, para sa kaalaman mo Kuya Jens, medyo na-late ka na rin yata na pag-update patungkol dito, pag-reaction patungkol dito. Before pa, last year pa yata yon, ay meron na din pong mga inedit na picture. Ito yata ay doon kay Kalbo, kay Kakalbo ba ito? Yung isang si Kalbo, may basta ang name ng kanyang channel ay merong Kalbo. Meron din pong lumalabas pa ng mga ganyan, si Carla, si Joy, si Beyonce. Noon pa, last year, siguro naman ay alam ito ng ibang mga reactor. So siguro nahuli na lang din si Kuya Jens na mag-update patungkol dito. Pero matagal na po na meron ng ganyan. So yun na nga ay talagang nawala na yung respeto doon sa kay Beyonce na pati yung larawan ay ginagawa ng hindi kaaya-aya, na nandun ine-edit na may kahalikan. Yon, ano ang dapat gawin? Maaari bang sampahan ng kaso yung taong gumawa nun? Yes, pwede po. So, ilan ba itong gumagawa ng ganito? Kasi hindi ko alam kung last year yun, basta meron nun. Alam niya na ibang mga reactor kasi last year, kay Joy meron din. So, ilan itong gumagawa ng ganito? Kung ito ay 5, kung ilan man ito, di 5 yung sasampahan ng kaso. Ito yung pinakamahirap po dito, no? Na yun nga, sabi nga ni boss, ni Rab, noon, napakinggan ko, na, sabi niya sa kabila ng lahat ng pagtulong, ng layunin, ang mission lang naman, for example, kay Joy ay matulungan, pero sa kabila ng pagtulong ay samot-saring pang-uusig, pangbabas ang nakakamit na nararanasan ng mga angels. Ganito din kay Joy, kay Beyonce. Umuulan ng siksik-liglig na biyaya at pagmamahal mula sa
mga supporters, pero ang kapalit nga nun, may mga taong gumagawa ng ganito karumal-dumal na ini-edit yung mga larawan. Yun ang pinakamasakit doon. Paano ito mahahadlangan? Paano ito mapipigilan? Kung hindi lang isa ang gumagawa nito, marami. So kung idadaan naman sa legal process, ilan ito? Ilan ito? So kung halimbawa, 5, 10, di 10. O legal process, 10 yung kakasuhan. So yun yung pinakamahirap dito. Isa-isang ititrace yun. So after nun, sa tingin ba natin, ay wala na? Or meron pa na maaaring ganun ulit. So ano pa ang dapat magawin? Ano ba ang dapat pang gawin? Pwede po kayo mag-comment. Paano ba mapapatay yung issue, yung ganitong issue, yung paglaganap ng mga larawan na ginagawa ng ibang tao? Ano ba ang dapat gawin doon? Pwede po kayo mag-comment. Kapag po ba dinaan sa legal process, kung ilan man ang gumagawa nito, dinaan sa legal process, sa susunod na henerasyon o ilang taon palilipas, wala na bang magagawa? Wala na bang gagawa ng ganito? O abangan po natin, pwede po natin ano yan. O, kaunti pa parinig. Gumagawa ng reaksyon, nanonood, at sumusuporta. At ay mga pwede natin gawin para makatulong po tayo sa mga biktima. Okay. Ano, baka may makakilala rin po kayo na baka may ganitong klaseng kaso. So, matutulungan din po natin lahat. Okay. Tapos, wait lang. Tuloy. At ano yung pwede natin gawin para mahuli yung suspect? Sige. So, ito po, mga kalingap, isa-isahin na po natin mga kalingap. Una po, sabi dito, ang pag-edit at pag-post ng larawan ng isang minor de edad na babae sa social media, lalo na kung ito ay ginawa ng walang pahintulot o may malisyosong intensyon, ay isang seryosong paglabag sa batas. Yun ang sinasabi ko. Paglabag sa batas ang paggamit ng isang larawan na ito ine-edit at merong mapanira or seryosong malisyoso, yung mga ganun seryosong mga paninira or malisyosong caption or ganun nga pag-edit ng mga larawan na merong kahalikan. Pasok talaga to sa batas na pinairal na sa madaling salita ay may paglabag. Ano pa, yung iba? Sa Pilipinas, narito ang mga posibleng parusa sa gumawa at ang epekto nito sa biktima. So ating mabasahin po mga kalingap. Sige, go. Ayan, posibleng parusa sa gumawa. Depende sa uri ng pag-edit at konteksto. Maaaring maharap ang gumawa sa mga sumusunod na batas. Number 1, Anti-Photo and Video Voyeurism Act, ORA 9995. So nakasaad po mga kalingap sa Republic. Okay. Wait. Game. Act na ito na bawal ang pagkuha, pag-edit, pagkalat ng sensitibong larawan o video ng walang pahintulot. Kurak! Bawal po talaga yan! Kung hindi pinahintulutan. Pwede naman po, kung maganda naman po ang ipopost, at ito'y kaaya-aya naman, at hindi naman po ganun na makapanira. Pwede naman. Hindi naman. Tsaka, malabas sa social media. So, ito nga pinakamasakit nito. Sa kabilangan ng lahat ng mga natatamo o nakakamit ng mga blessings, pagmamahal, sa kabilangan ng lahat ng iyon, yung nasisira dahil ginagawa ng ibang tao, mga basher. So, hindi naman po pwedeng itigil na. Ano ba masasabi nyo nga? Guys, pwede nga kayo mag-comment. Tuloy. Ang parusang ito po mga kalingap ay mayroong pagkakakulong na 3 hanggang 7 years. Babayad pa. At multa na 100,000 hanggang 500,000. Totoo ka. Totoo yan, kulong na multa pa. Tapos haharapin mo pa doon. Yung maglilitis, pag sinampahan ka ng kaso, maglilitis pa kayo. Pagkatapos niyan, masentensya ka habang buhay na pagkakabilanggo, ay paktay. Di ba? Ayun, pero sabi ko nga huli na. Kuya Jens, noon pa may kumakalat na ng ganito. Kung noon pa, ito ay nagiging maagap, kayo, lalo na kayo, nandiyan kayo, sa loob, may connection kayo dyan, sa kila ano. Kung noon pa ito in-actionan na, maaaring hindi na ito nasundan kung merong nasampulan. Noon pa to. Kung ito in-action na noon at merong nasampulan, hindi na ito mauulit pa. Yun yung sinasabi ko. Kulong na magbabayad pa kapag napatunayan talagang may paglabag, talagang habang buhay ang bilanggo. Yun. Talagang doon talaga wala tayong lusot. Kung ano yung batas na pinairal na siyang naaprobahan na marapat lang na magbayad at makulong. Ano dapat gawin? Yan. Kasi nga, wala naman, para sa akin guys, ito, wala man talaga tayong magagawa kasi nga, yung dating pamumuhay na tahimik, so biglang nasalang sa love team, so nag-viral, talaga sumikat. So nagkaroon ng maraming supporters. So ngayon, dahil nga dito sa Kalingap, ay may mga karambulang mga supporters versus supporters, yung mga galit nila minsan ay babaling sa hindi naman dapat pagbalingan. For example, isang halimbawa sa mga Kalingap Angels, may nag-iinitan nila. Yan, mga ganun na nangyayari. So, yung nawawala na yung privacy ng bata. Kasi nga, dahil sa mga panatiko sa ibang love team, nagagalit sila sa ibang love team. Alam nyo yon, halimbawa, panatiko versus panatiko, yung isang panatiko ganito sa kabilang
love team. So yung isang love team galit dito sa kabila, so karambulan. Ang kanilang pinag-iinitan ay ang mga leading lady, yung mga angels. Yung kagaya nung isa, may binasa tayong isa, meron daw yung isang leading lady, yung isang ka-love team daw ay malandi. Ayun, yung balikan niyo yung isang binasa ko yung kahapon na sa post nung kay Jomar at yung isa. Yun yung pinakamahirap dito, guys. Anong dapat gawin dito? Legal process na ba? Pwede naman legal process. Pero ang tanong nga, after nga yan, ano ang susunod na mangyayari? Matatapos na ba lahat ng ito? Pero, ang basher is basher. Talagang nandyan na, kung ano na mga pinagagagawa, mga ampalaya kasi. Pero yun na nga, ang nakakaawa kasi dito ay ang mga angels. Na sa halip ay magkaroon sila ng privacy, magkaroon sila ng peace of mind, na wala naman silang ginagawang masama, kaya lang dinadami sila ng ibang mga panatiko. O hindi natin alam kung ito ay panatiko versus panatiko. Ay, hindi man sa ating inanuhan, kasi alam nyo naman talagang merong alitan. Pero may mga basher din po. Alam nyo, before. Yung grupong e-lovers, na sobra ang galit nila. Dito kay kay Beyonce noon. Hindi ko alam kung may e-lovers group pa. Ano ba pangalan pala? Ano ba dating pangalan ng group ng Jump Car 18? Yan, susunin ninyo kung sinong admin dyan. Diyan sa group na yan Jump Car 18 na makasalanang group, ang lahat ng mga tao dyan na nag-accept, pwede din maimbestigahan. Kung sino yung mga yan, minsan dyan pa nanggagaling yung mga post. Di ba? Abangan nyo ko guys sa aking next video. May galab shoutout po sa inyo lahat. Nakakaawa ang mga bata na sa halip hindi sila makaranas ng ganito. Pero yun na, kung hindi didelete ang mga picture na yan, lifetime, habang buhay, na ang mga picture na rin namamayagpag. Nakakaawa lang talaga. Stress ang aabutin ng mga kabataan na ginagawa ng mga ganito. Stress sa halip na may peace of mind, lalo pat nag-aaral, makaka-apekto yan sa kanilang pag-aaral. Yun, Ano ang dapat gawin? Legal process. So, sa mga gusto makapanood po ng kabuuang video, maaari niyo po panoorin. Yung kay Kuya Jens, nagparinig lang po ako. Ano pwedeng mangyari kapag may mga gumagawa ng ganito, paglabag sa batas po yan. So, ano ang dapat gawin? Legal process na. Comment lang kayo guys. Pag-usapan po natin sa comment section, ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang dapat gawin para mahinto ang ganito? Yun. Abangan niyo ako sa aking next video po. Guys, pakiclick naman ng thumbs up.